So, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is random topics lang. So, mapapansin mo to. Parang yung mga tao talaga is nag-i-stick lang talaga sa lane nila. Or yung sa program nila. Nagfa-function nga sila, di ba? Base sa level ng awareness nila or tinatawag nating mindset. May blue pill na mindset, red pill, tsaka black pill. So, yung mga desisyon ng mga tao, tsaka yung kinikilos nila is base dun sa mindset nila. So, yung blue pill is hanggang dun lang talaga yung yung decision making nila, tsaka yung mga kilos nila based on presentation sa mga nakikita nila, perception base, tsaka emotional base. So, in short, kung mag-isip tong mga tao na to is parang hayop lang din talaga. Which is, yun naman talaga ang nature talaga ng tao. Hayop din naman tayo. Meron lang tayong capacity na pumili. Pero ganun pa nga rin, limited pa rin. Maraming limitasyon kasi yung tao. Tapos sa logical base naman is, ginagawa nila ng solusyon yung natuklasan nilang problema. Which is yung programming. So, gagawa nila ng solusyon yan. Pero, ganun pa nga rin, ang nangyayari lang dyan is, wala ka naman talagang nasosolve na problema. Kasi nga, dito sa buhay na to is, masosolve mo yung problema panandalian lang. Tapos, may bago na namang problema na darating. So, yan lang yung parang cope lang din talaga. Actually, buong buhay talaga cope lang din talaga eh. Sa black pill naman is nakikita mo yung mga blue pill na galawan, tsaka mindset, tsaka yung kilos. Nakikita mo rin yung mga red pill na galawan, mindset, tsaka kilos. Pero, yun lang din yung magagawa mo kasi nga, limitado ka eh. Dahil nandito ka sa physical, yung katawan mo talaga ang limitasyon. Which is, yun lang talaga purpose ng buhay, mag-survive. So, kapag nalaman mo na to is, lahat naman din talaga ng ginagawa natin is scope. Kahit sabi mo magpataas ka ng body count, mag-procreate ka, cope pa rin yan kasi mamamatay ka eh. Wala talaga mananalo sa kamatayan. Yun talagang biggest black pill talaga na talaga eh, mumulat talaga sa mata nyo. Now, pagka na black pill ka is more on spiritual yan, non-physical. Kasi yun yung magpapalaya sa'yo, which is yung mindset mo. Tsaka wala ka na ganong emotional attachment sa mga bagay-bagay. Kasi nga, alam mo na yung mga nangyayari. So parang cheat code na nga rin siya eh. Pati nga yung last mawawala na rin yan sa'yo. Hindi ka na ganong, kasi yan yung sinasabi nila drop ng ego. Yung ego kasi yun yung program ng tao, tsaka mga living organism na magko-compete para mag-survive. So pagka nag-drop yung ego, is mawawalan ka na ng gana sa lahat. Yung mga dating nagpapasaya sa'yo is parang wala nang saysay at unti-unti na naglalaho. Yan yung phase ng enlightenment. Tinatawag nila yan na shadow self or ano tinatawag na? Dark nights of the soul. Mga ganyan. Yun lang yung katawagan. Pero yun nga, nagta-transition ka dun sa mindset na wala na talagang pake. Hindi naman sa totaling walang pake kasi nandito ka pa naman sa physical eh. So parang ang ginagawa mo na lang talaga is paulit-ulit na lang talaga. At alam mo yun. Alam mo talaga yung nangyayari na paulit-ulit. So, yung mga tao na kung ano-ano man yung hilig nila, hobbies, mga nanliligaw, gusto magpamilya at mag-anak, gusto magpatas ng body count is hindi na bago yan. Marami nang gumagawa yan. So kung may mga gumagawa niyan, wala nang bago. Wala na talagang bago. Maiinggit ka ba dun sa mga taong successful materially? Hindi ka maiinggit kasi hindi na bago yan. Pag may namatay ba, maluluha ka pa ba? Tapos pag may pinanganak dyan,
Maluluha ka pa ba? Hindi na bago yan. Nangyayari na yan. Walang bago sa physical. Kahit nga to informasyon na to dati pa to. Wala talagang bago dito. Paulit-ulit lang talaga tong ginagawa natin. Pero ito kasing black pill kasi is, yun yung i-overcome mo. Yung mga paulit-ulit na nangyayari. Tapos, ma-overcome mo yung mga limitasyon mo at madali ka makakatanggap sa mga nangyayari. Merong karakter na ganyan sa Hunter x Hunter, si Dancho or Clorolo, Lucifer. Siya yung leader ng Guerrilla Ryodan, yung spider nga na group, Phantom Troop. So siya kasi is naniniwala siya sa fate. So ang black pill na mindset is alam mo yung cause and effect ng mga choices mo. Yun lang naman talaga Kunwari, yung mga ginagawa mo sa present na yan yung makokontrol mo ng panandalian. Pero, yung epekto niyan is alam mo na. Kunwari, bibigyan kita ng example. Kumakain ka ng junk food, tsaka mahilig ka uminom ng alak. Now, may compounding effect yan. Ginagawa mo siya sa present paulit-ulit. Now, may compounding effect yan in the long term. Kasi nga, nag-accumulate yung mga toxins tsaka yung mga junk food na kinakain mo, which is magbibigay sa'yo ng sakit in the near future. So, yun yung mga makikita mo pag na-black pill ka kasi nga observer ka tsaka nag-took over sa mindset mo is yung non-physical na talaga. So, parang kita niya lahat. Ito lang naman yung ano niyan 'di ba sa mga spiritual gurus, sinasabi nila, you see things for the way they are. So, ito ang logic niyan. Pag yung physical mo na-detect yung tinatawag nating spiritual or unconscious, so parang kita niya na lahat. Parang pag nilagay mo yung existence sa non-existence, tingin mo sino mas makapangyarihan? Non-existent, syempre. Kasi kaya naman nag-exist yung existence dahil sa non-existence. Medyo contradicting siya pero ganun siya. Yun yung sinasabi nila sa Bible na ang totoong Diyos ay hindi nakikita. Yung omnipotent, omniscient, tsaka ever-present, timeless. So, yan yun, nothing. Para siyang void, kawalan. Mahirap siya i-describe actually sa word kasi limited nga lang din yung word natin na magdi-describe dyan. Pero yun lang yung napakasimple na explanation ko na kaya kong i-articulate sa inyo para mabilis nyo maintindihan. So, kung nagkaroon ka na enlightenment is yung pangalawang ikaw, which is yung nating, is nakikita niya lang talaga yung mga program na nangyayari pa ulit-ulit. So, wala talagang bago dito sa mundo na to. Yung mga nagyayabang, sinasabi nila, cope lang lahat. Totoo naman yan, cope din naman lahat yan. Hindi na mahalaga kung virgin ka, incel ka, hindi na mahalaga kung mataas body count mo, hindi na mahalaga kung nagpamilya at nag-anak ka. Depende na lang yan kung gusto mo yung mga ginagawa mo. Tsaka wala ka naman din talagang gusto kasi napipilitan ka lang din talaga Oo, kung mag-anak ka, dahil yun yung pinili mong ano. Pero mostly ng mga ibang tao, nag-anak lang sila dahil sa desire nila. Which is hindi nila conscious na ginagawa. Dahil ang sinusunod lang talaga nila is yung desire nila. Desire. Ibig sabihin nagko-control sa kanila is yung mga desire. Yan yung mga blue pill mindset. Yung mga naghahabol ng mga panandalian na kasayahan, tsaka yung desire, perceptual based, material based. Yan yung mga worldly na tao. Meron na may isang side is yung logical mag-isip is yan yung mga mahilig sa conspiracy, nalaman nila yung mga culture, mga ganyan. Which is physical pa rin sila nakapokus. Pero, ang ginagawa nila is binibigyan nila ng solusyon. Gumagawa sila ng paraan. So, naubos din yung oras nila sa kaka-chase ng solution. Which is, sa realidad na to, wala ka naman talagang magagawa talaga na solusyon. Kasi nga, oo, masusolusyonan mo nga yung problema mo. Kuwari,
kung ano man yung choices na gusto mong piliin or solusyonan is masusolusyon mo lang siya ng panandalian pero may bago na namang problema kasi nga ang pinaka problema talaga yung existence talaga eh. Dahil katawan mo mismo negatibo, 'di ba? Tsaka maraming limitasyon. Actually, lahat nga ng base ng choices mo is base sa katawan mo talaga, yung needs ng katawan mo. Now, alam mo yan kasi black pill ka eh. Alam mo yan. Kaya yun nga, sa Phantom Troop, yung leader nila is naniniwala sa fate. So, ginagawa niya is, yung makokontrol niya lang talaga sa present, yung talagang ginagawa niya. The rest is pinapaubaya na niya sa fate. Which is yung hindi na niya kaya makontrol. Wala ka na magagawa dun. Diba si Rollo Tomasi nga hindi na naniniwala sa stoicism. Kasi may emotional attachment pa rin siya kasi nga red pill siya eh. Sinusolusyonan niya yung mga problema. Which is hindi mo naman talaga siya masusolusyonan talaga in a general sense. Yung talagang grand scheme na sinasabi ko. Oo nga, masusolusyonan mo yung ano, pero magko-compensate ka pa rin dun sa mga ibang aspeto. Kuwari, nagpataas ka ng body count dahil yan yung priority mo. Actually, lahat nga ng average looking na tao, pwede naman nila patasin body count nila kung tutuusin eh. Pwede sila mag-pro or sayangin nila yung oras nila, in numbers game nila. Yung sinabi ko sa inyo, di ba, 98, 89 na ano. Kasi hindi naman talaga tataas body count mo kung hindi ka mag-approach eh. So need mo talaga mag-approach, which is sasayangin mo oras mo, magko-compensate ka sa ibang aspeto, di ba? So, walang makakalamang talaga dito sa realidad na to. Kaya pagka nagkaroon ka ng ganyan, enlightenment is hindi ka na emotionally attached sa mga nangyayari. Tsaka yung mindset mo is wala na ganong worries. Kasi alam mo yun yung nangyayari at bawat mga choices ay may future consequences. Alam mo yung mga future consequences. Tsaka, yun nga, parang cheat code na nga rin siya. Kasi nga, ang nag-took over sa mindset mo, tsaka emotional at physical body mo is yung spirit na o yung non-physical, non-material. Which is yung pinakamakapangyarihan nga sa lahat, di ba? Na sinasabi nila. Kasi hindi naman mag-i-exist tong physical na material realm na to kung wala naman talaga yung pinakamakapangyarihan. So parang ginagamit nga lang din yung spirit para mag-exist tong realidad na to. Kasi yun yung pinaka-purest, di ba? Sa ano naman is, kung ilalagay mo siya sa word is unconscious siya, unconscious. Ibig sabihin hindi siya conscious. Kasi ang consciousness is material. Lahat ng bagay na makikita mo dito ay may consciousness. Ibig sabihin, yung hangin, i-microscope mo yan, may atoms yan na gumagalaw, tubig, bato, lahat yan merong consciousness kasi nga physical, nag-i-exist. So lahat ng nakikita mo dito may consciousness. Now, yung utak mo, yung perception mo, ginagawa niya lang yung program, which is, yun yung nakalaan sa kanya. Para nga, kumilos ka at mag-procreate nga. Which is, yun lang naman talaga purpose ng mga living organism, di ba? Na mag-procreate lang talaga, under-recycle lang talaga ng ano. Bali, nakaw-nakaw ng energy, tapos reproduce, ganun lang. So, yung other side naman is yung unconscious, which is yun yung magte-take over na sa katawan mo. At utak, mindset. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na wala talagang kalayaan sa physical. Ang kalayaan is non-physical mindset. Kasi pagka na-transcend mo na yung mindset mo yan, nagkaroon ka ng enlightenment, wala ka ng attachment sa emotion mo. Katawan mo, meron ka pa rin mararamdaman na pain kasi nga limitasyon ng katawan pero hindi ka na attached doon sa pain na yun, na perception. Tapos yung sa utak mo, wala nang time, di na nag-i-exist yan sa'yo. Tapos wala na ganong mga mind chatter na sinasabi nila. Yung parang mga bulong-bulong sa utak mo na worries na hindi naman nag-i-exist talaga. Meron kang chronological na iniisip yung mga gusto mong gawin sa future tsaka yung mga plano mong gawin which is based on abstract thinking or imagination.
Yun pa pala, marami ring mga tao na walang kapasidad ng abstract thinking. Ibig sabihin ng abstract yung imagination tsaka yung mga artistic side na ganun. Kasi nga, ma- hindi naman lahat ng mga tao kaya makatap dun sa higher level ng awareness. Yung sinatawag nating black pill, di ba? Yung non-physical. Kasi mostly talaga ng mga tao is physical based, perceptual based. So, yun lang talaga alam nila. Actually, kung ikaw black pill, pansinin mo, yung mga kilos mo iba talaga sa karamihang mga tao. Kasi nga, physical sila eh. Emotional based sila, tsaka perceptual based, material based. So, ito yung sinasabi ng mga spiritual guru na um, mundo nila to, visitor ka lang. Ibig sabihin, bumibisita ka lang sa kanila. Mapapansin mo rin yan na ano, kaya ganun. Kaya nga sinabi ko sa inyo, wala naman talagang introvert, di ba? Kasi nga, iba lang talaga yung hilig mo sa karamihang tao. Kasi mostly ng mga tao is hive-minded yan, group thinking. Kasi nga, majority ng mga tao, perceptual based talaga. Na ano, medyo metaphysical na nga rin siya, tsaka level ng awareness. Actually, yung mga na-attract mo, may parte na rin na ganun. Kasi nga, interdependent naman din talaga tayo eh. Lahat dahil nga isang consciousness lang tayo, which is yung physical consciousness lang talaga. Tapos, yung mga living cells natin, may mga atoms din yan. Ginagawa lang talaga nila yung nakaprogram na talaga sa kanila, which is mag-survive at mag-replicate lang talaga. So, yan yung tinatawag nilang selfish gene. Kaya nga yung genetic determinism is, kala mo, ikaw namimili. Ang totoong namimili is yung talagang katawan mo. Tsaka yung desire mo. So, dahil sa mating and selection, babae ang namimili. So, yung babae ang mother nature. So, wala ka nang pakialam dun. Basta gagawin mo lang yung gusto mo. Ito lang kung gusto mo magkaroon ng karelasyon or mag-procreate. Pero kung hindi, wala ka nang pakialam dito. Pero kung gusto mo nga lang din, is babae talaga namimili. Tsaka dapat babae yung magbibigay ng choosing signals or lalapit sa lalaki. Pwede mo namang gawin yan na ikaw lumapit. Yun nga lang, silbidor ka tsaka beta box. Na ano. Kasi nga, hindi na, yung desire kasi ng tao is nagbabase lang din talaga yan sa priority. Mostly, mostly naman talaga ng relasyon eh. Kaya ka naman talaga nakikipagrelasyon sa kapwa-tao mo. At saka sa opposite sex is para survival lang naman talaga. Tsaka companionship. Kasi nga, walang tao talaga na makakasurvive na siya lang talaga mag-isa. Kailangan talaga natin ng isa't isa talaga. Na ano, kung ano man yung priority mo is kailangan talaga natin ng isa't isa kasi nga interdependent tayo. Parasitical kasi talaga tong realidad na to eh, na kaya ka nakakain dahil nagtatrabaho ka. Kung hindi ka naman nagtrabaho, anong gagawin mo dun sa oras na yon? Which is, yung katawan mo naman din magsasuffer dahil sedentary ka. Tapos maboboard ka rin. Pag na-board ka, makakaisip ka ng mga kung ano-anong gagawin mo na hindi makakaganda sa kalusugan mo. Which is yung may magpapatiwakal, meron nasisira ng ulo, mga dinadaanan lang sa alak-alak, marijuana, mga kung ano-anong droga. So, yung mga nagsasabi na mga nang shame ng incel, pangit ka, incel ka, cope. Lahat tong ginagawa mo, biggest cope talaga to lahat. Kahit papataasin mo yung body count mo, nagyayabang ka dyan, i-scope pa rin naman yan kasi nga, hindi mo naman madadala rin yan sa kamatayan mo. Yung experience mo, no, masaya ka dahil, syempre yung ego mo yung sumasaya dahil, nakaka-exploit ka ng ibang tao, di ba? So, ang mangyayari niyan is, ganun yung memories mo, experiences mo is, kasama yan mawawala pag namatay yung katawan mo.
So, ang matrix is ang katawan mo mismo. So, medyo solipsistic siya na perception is, pero yun, ganun talaga yun. Kasi nga, iisa lang din tayo. So, parang yung mundo rin talaga is parang sa katawan mo lang din mismo nakafocus. Kasi, yan, di ba? Meron kang mata, tenga, tapos yung mga nakikita mo, pati yung mga tao na na nakakasalamuha mo, na may trigger points, di ba? Trigger ka. So, parang ganun na lang din talaga gagawin mo eh. Focus ka na lang talaga sa survival mo. Actually, meron nga iba talaga na siraan ng ulo eh. Mga na-reach na enlightenment. Merong iba mga nagpapakamatay kasi nga nonsense na tumanda ka tapos ganun din naman talaga. Mamamatay ka rin in the end. So, hindi ko sinasabi na gawin niyo yun pero merong iba na ganun nga na shortcut talaga yung pagka longingness sa non-existence. Kasi parang monotonous na yung nangyayari. Everyday paulit-ulit na eh. Dati na-experience ko yung ganun, mga parang third year ng ko, enlightenment. Di ba 31 ko nga na-reach yun? Sabay, mga parang third year. Sabi ko, paulit-ulit na to, nakakasawa na. Tapos yung last mo rin pala, mawawala na rin yan. Hindi ka na gaanong malilibugan. Tapos tingin mo na lang sa tao, parang hayop lang din talaga. Minsan nga, pag nakikita ko yung ngipin ng tao, nakikita ko buto talaga. Tapos nai-imagine ko yung skull nila sa loob, yung dugo, flesh. Medyo morbid siya, promise. Pagka namulat talaga yung mata mo, ganun talaga makikita mo. Tapos, parang tingin mo sa tao, itong tao na to, may kapasidad to na mga exploit to. Kasi animal din to eh. Lalo na pag blue pill yung mindset. Animal na animal talaga kilos niyan, promise. Obvious na talaga yung manipulation tactics. Kaya nga ganun eh. Isa na rin yan, kaya walang tumatagal na relasyon sa akin kasi nakikita ko talaga yung manipulation talaga from the get-go. Kasi nga sila picker eh, di ba? Yun din yung sinishare ko dito, di ba? Which is obvious naman din talaga na sa Brave Falls Law dahil nga babae yung picker, obvious na obvious talaga kung bakit ka napili. Alam mo yan na tapos yung mga tao rin, parang lalayo rin sila sa'yo kasi nga, iba ka mag-isip tsaka kumilos. Which is, may, di ba yung mga animals, instinct yan, di ba? Instinctive yan. Mostly kasi ng mga emotional based na creature, tsaka mga instinctive na, na hayop, which is tao rin na talaga is parang ganun. Parang madidetect nila na, teka, parang may kakaiba dito sa tao na to. Kakaiba kumilos to. Kasi pattern recognition yun eh, tsaka emotional. Nasa-sense ng mga tao or hayop yung emotion. Syempre, pag enlightenment ka, wala kang emotion. As in, poker face ka talaga. As in, yung talagang ngingiti ka, pero tatawa ka, pero wala siyang attachment ng emotion. So bago 'yun sa mga taong makakasalamuha mo pang araw-araw. Kaya minsan yung attraction na 'yan, merong metaphysical din yan na side eh. Hindi lang yan basta kasi nga syempre yung mga carnal base is sila lang din talaga yung nagkaka-attractan, yung mga carnal base na tao. Kasi kung ano ka, yun yung ma-attract mo, 'di ba? Naniniwala rin talaga ako diyan eh kung ano yung parang law of attraction, sinasabi nilang ganun yun, 'di ba? Law of attraction. Kasi nga yung ini-imagine mo tsaka mga ninanais mo is meron kang attached na nilalagay na emosyon which is nagbibigay sa'yo ng excitement. So parang ganun. Pero yun nga, coincident na lang din yan. Kasi nga isang consciousness lang din tayo. Pero ang guarantee talaga is yung cause and effect lang talaga. Na sinasabi nga ni SQS, yung karma daw is buhay mismo eh. Yung katawan mo mismo karma. Kaya sinasabi nila, na-karma yan kasi ganyan, masama yung ginagawa. Buhay ka eh. Hanggat buhay ka, nakakagawa ka talaga ng kasamaan. Kasi baliktarin mo yung live na word. 'Di ba evil?
baliktarin mo yung live. Hanggat buhay ka, nakakagawa ka rin talaga ng panghayop na gawain, which is para ka nga makasurvive, mga-exploit at mga-exploit ka pa rin talaga for sa some degree. Kailangan mo talaga kasi nga survival nga yung name of the game. So, medyo malalim na talaga tong ano na to, topic na to. Pero marami kayong matututunan kasi nga baliwala naman talaga lahat dito eh. Ang mga nangyayari. Sabi nila, sinishame nila yung ibang mga black pillar na doomer daw. Eh, anong gusto mong gawin nila? Eh, talagang mag-compete pa talaga na ano. Eh, wala, nonsense naman talaga. Ang magagawa mo lang talaga is yung masusolusyonan mo. Kung hindi mo masusolusyonan, alanganin mang tuloy-tuloy mo pang gawin, di ba? Di naubos yung oras mo, dun ka lang nakafocus. Di i-focus mo na lang sa ibang bagay na gusto mo pang gawin. Parang, parang yun yung sinasabi nilang foolishness, di ba? Yung paulit-ulit mo siyang ginagawa sa everyday is nag-expect ka pa ng pagbabago. Yan, actually, masasabi ko nga foolish yung mga logical na side eh. Kasi, biruin mo, everyday mo ginagawa yan, wala talagang bago. So, tingin mo ba, may, may, may magpapa-excite pa ba sa'yo dito sa realidad na to? Kayo, tanungin ko kayo, paulit-ulit ginagawa, may nag-aanak, merong ibang mataas body count, merong incel, merong nagpapamilya at anak, merong mahirap, merong mayaman, merong middle class, merong mga nabibili yung gusto nila, merong hindi. Tapos merong may kapansanan, merong ano. Tingin mo ba may bago dyan? The fact na nasasabi ko itong mga words na explanation na to or mga nasa listahan is hindi na to bago kasi nga na-present ko na sa inyo eh. Walang bago sa realidad na to kaya hindi ka na masusurpresa eh. Wala nang excitement talaga. Yun yung sinasabi nila na drop ng ego kasi nga lahat ng nasa realidad na to which is physical is predetermined na dahil nga sa existence. Predetermined. Ibig sabihin, yan yung kay Lucifer. Oo, nadadrive mo yung mga choices mo, kung ano yung experiences mo na gustong gawin, pero ang end result is iisa lang din talaga. Which is mag-survive at procreate lang din talaga. Yun lang yung end result talaga eh. Wala na talagang bago. Kaya nga, mapapalaya yung mindset nyo dito. Yung mindset talaga is, ang kalayaan talaga is hindi siya sa physical. Non-physical siya. Yung sinasabi nila, may inherit ng meek yung heaven sa earth. So, dahil ang earth physical, ang heaven is non-physical. Yun yung sabi nila, yung maling interpretasyon sa mga religion, lugar yung Hindi lugar yung yung heaven. Ang heaven is mindset. Mindset yun. Parang malaya ka. Malaya yung utak mo. Hindi ka na attached sa mga emotion. Wala nang worry sa utak mo. Kasi nga magdi-dissolve na yan. Time, space. Wala naman talaga space. Kasi nga, hanggat in contact ka sa hangin at tubig, saan ang space dyan? Nalalanghap mo yung hangin, matter pa rin naman yung hangin. Saan ang space dyan? So, lahat tayo is talagang isang consciousness lang talaga. Magdi-dissolve yun. Wala rin namang gravity. Ang nangyayari lang is merong mass. Pero yung gravity, wala rin yan. Illusion lang din yan. Kalokohan yan. Ang nangyayari lang talaga is contracting tsaka mutation or evolution ng consciousness from one energy to another. Yun lang talaga. So, paano? Peace.